Kabanata 5941. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig mula sa pasilyo. Narinig ito ng pantay-pantay. Gayunpaman, ang ritmo ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kasamaan. Ang mga may kaunting tapang ay babagsak na sa lupa at luluhod na ngayon. Agad na namutla ang mukha ni Miley nang marinig niya ang mga yapak. Nagbago rin ang ekspresyon ni Romana, at masasabi niyang ang taong gumagawa ng tunog na iyon ay talagang hindi pangkaraniwan. Si Harvey naman ay kalmadong nagtitimpla pa ng tsaa. Di nagtagal, bumukas ang pinto. Sabay na pumasok sina Zyla at Emil. Parehong iniikot ang kanilang baso, at kalmadong sumisipsip ng kanilang alak. Naging amoy alak ang hangin. Sa likuran nila, ang mga alagad ng Smalt Sect at isang grupo ng mga eksperto mula sa Amerika ay nanood ng may malamig na ekspresyon. Biglang naging tense ang hangin. Para bang kaya nitong patigilan ang mga bata sa pag-iyak sa gabi. Napatingin ang mga tao sa paligid, at nakita ang badge sa lupa na may butas. Agad nilang tiningnan si Harvey. Puno ng galit ang mga alagad, ngunit hindi sila gagawa ng kahit ano nang walang utos ni Zyla. Kalmadong umupo si Zyla sa harap ni Harvey, at sinuri siya. Ikaw ba ang kumuha sa mga tauhan ko at sinira ang badge ko? Tanong niya, na nakangiti. Ang kanyang mga mahinahong salita ay parang usapan ng dalawang magkasintahan. Para bang may madilim na pakiramdam sa kanyang tono, na nagpapatakbo ng kilabot sa mga gulugod ng mga tao. Ang sinumang tumingin sa kanya ay may isip lamang siya bilang isang femme fatale. Kahit ang mga bihasang mga manggagawa ay hindi maglakas loob na lumapit sa mga babaeng katulad niya nang hindi nag-iisip ng dalawang beses. Gayunpaman, ngumiti lamang si Harvey matapos siyang harapin. Tama ka, ginawa ko lahat ng yan. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling ang lalaking ito. Kumuha siya ng isang hangal na piraso ng metal, at nagyayabang na ito ang badge ng Smalt Sect. Mahal ko ang aking katahimikan. At aalisin ko ang sinumang makagambala na yon. Naiintindihan mo ba? Ang mga kalmadong salita ni Harvey ay puno ng dominasyon, na nagpagalit sa maraming alagad. Ang Smalt Sect ay nabubuhay ng higit sa 1,000 taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang isang tao na nakikipag-usap sa kanila sa ganitong paraan. Sinuri naman ni Emil si Harvey nang may pagkamausisa. Galing siya sa Chinatown, at madalas niyang marinig ang iba na sinasabi na ang Country H ay isang malaking bansa na walang gaanong talento. Gayunpaman, ang saloobin ni Harvey ay parang talagang may kakayahan siya. Ngunit, batay sa katayuan ni Emil, hindi siya mag-aalala kahit gaano pa kakaya si Harvey. Hindi masama, hindi masama. Inabot ni Zyla ang tsaa ni Harvey, at sumipsip ng kaunti. Maraming taon na ang nakalipas mula nang may nagsalita sa akin ng ganito. Ikaw ang una, ngunit ikaw rin ang huli. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Sabi niya. Biglang naging mas malamig ang hangin. Ako ang huli. Sinasabi mo bang malapit ka ng mamatay? Tanong ni Harvey nang may mausisang ekspresyon. Ako, mamamatay. Nagtaka si Zyla, pagkatapos ay pinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay umikot sa isang magandang ngiti. Interesting. Truly interesting. Hindi ko pa nga sinisimulang takutin ka, pero ikaw ay nagagawa na iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang mayabang na lalaki tulad mo matapos ang ganitong katagal sa mundo. Hey, hey, hey. Naisip mo na ba ito? Akala mo ba talaga na kaya mong harapin ang mga kahihinatnan ng paggawa ng ganitong bagay? Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Tinawagan ko na ang ilang tao kanina. Karamihan sa mga alagad ng Smalt Sect mula sa Urban District ay nandito na. Dapat ay daan-daan sila, sa tingin ko. Paano mo nais na mamatay ako sa puntong ito? Patayin mo ba ako gamit ang matalas mong dila? Sinuri ni Zyla si Harvey nang may malalim na tingin. Sigurado siyang ang mga taong naglakas loob na lumaban sa kanya sa ganitong paraan ay tiyak na mamamatay. Ang mga alagad sa likuran niya ay may malamig na ngiti rin. Ang Smalt Sect ay nagkunwaring inosente at matamis sa loob ng maraming taon, ngunit may isang tao talagang nag-iisip na kami ay ganap na walang panganib.
Dahil kami ay nasa ilalim ng pamumuno ni Young Master Amos, hindi ito magiging maayos maliban na lang kung pumatay kami ng ilang tao sa daan. Maaari kitang patayin kung paano ko gusto, sabi ni Harvey. Itinapon niya ang tasa na sinipsip ni Zyla sa basurahan, at puno ng paghamak. Ngunit, gusto kong makipagkaibigan sa mga tao, sabi niya habang nakapikit ang mga mata. Hindi lamang ang mga tao mo ang nagmura sa kaibigan ko, kundi sumalungat pa sila sa akin. Kung bibigyan mo ako ng sapat na magandang paliwanag, isa sa alang-alang kung hayaan kang mabuhay. Tumawa si Zyla na parang isang fox, ang kanyang kamay ay nakabalot sa kanyang bibig, na para bang narinig ang pinakamalaking biro kailanman. Talagang ikaw ay kawili-wili. Si Miley ay kabilang sa Aner Temple, at ito ay isang sangay ng Smalt Sect. Ang Smalt Sect ay nag-aalaga lamang sa isang mahalagang bisita mula sa Amerika. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Bakit ka nakikialam sa isang bagay na hindi mo naman dapat pakialaman? Akala mo ba ay kahanga-hanga ka? Kumapit si Zyla, pagkatapos ay tinukso ang kanyang daliri sa harap ni Miley. Sabihin mo kay Sir York dito, Miley. Sabihin mo sa kanya na balak mong pagsilbihan si Young Master Emil, at kusa kang pumili na maging kanyang cast. Ngumiti si Zyla nang may masamang balak, agad na nagpadala ng kilabot sa mga tao. Ang mga mata ni Miley ay kumislot, pagkatapos ay likas na umusag patungo kay Harvey. Miss Zyla, ako. Ipinakita ni Emil ang isang mapaglarong ekspresyon nang marinig ang mga salita ni Zyla. Agad niyang nilunok ang isang asul na pil, at tiningnan si Miley nang may nag-aapoy na pagnanasa. Malinaw na sinubukan ni Emil ang lahat ng kanyang makakaya upang mapataas ang kanyang lakas, at kung wala ang asul na pil, malamang na hindi sapat ang kanyang kalooban. Maging handa siyang ilagay ang kanyang buhay sa panganib upang makamit ang kanyang layunin. Ano, hindi ka ba balak tumanggi? Pinagmasdan ni Zyla si Miley, ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas malamig at mas malamig. Dapat mong malaman kung ano ang mangyayari sa pamilya Surrey kung tumanggi ka. Sigurado si Zyla na malalaman ni Miley ang kanyang lugar sa sandaling ituro niya iyon. Tumawa si Harvey, at nagtimpla ng isa pang tasa ng tsaa. Pasensya na, hindi lang ang pamilya Surrey. Ang Wolven Tribe at ang 4 na malalaking tribo ay nagtatrabaho sa ilalim ko ngayon. Gusto mo bang hawakan ang pamilya Surrey? Natatakot ako na kailangan mo munang dumaan sa akin. Nagtatrabaho sila sa ilalim mo. Nagpakita ng isang tingin ng pag-unawa si Zyla. Ikaw si Harvey York, ang lalaking nanalo sa kompetisyon sa Oasis. Ang eksperto mula sa Amerika, si Salem, ay natalo rin sa iyo. Tama ba ako? Hindi binanggit ni Zyla ang tungkol sa kay Stinger, at sinabi lang niya ang lahat ng iyon para marinig ni Emil. Tulad ng inaasahan, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Emil nang handa na siyang manood ng palabas. Sinuri niya si Harvey nang may kakilakilabot na ekspresyon bago sa wakas nagsalita. Ikaw ba ang kumuha sa maruming si Stinger na iyon? Napag-usapan ko na ito sa aking ama. Naabot na ni Salem ang kanyang mga limitasyon. Ang isang lalaking nakamit ang mga taas na iyon gamit ang genetic science ay walang ibig sabihin. Hindi siya talaga isang peak martial artist, pero hindi rin siya isang mutant. Isa lamang siyang hybrid na lumabas mula sa isang eksperimento. Kumunat ang noo ni Harvey matapos marinig ang mga salita ni Emil. Si Salem ay isang Diyos ng digmaan, sa kabila ng pagkamatay sa isang solong sampal sa mukha, siya pa rin ang pinakamahusay na talento ng anumang nangungunang pamilya. Gayunpaman, sa paningin ni Emil, si Salem ay wala sa kanya. Ibig bang sabihin nito na minamaliit ni Harvey si Henrik? Ano, natatakot ka ba? Mukhang napakasaya ni Emil. Magiging tapat ako sa iyo. Ang aking ama ay may maraming tao tulad ni Salem. Kahit gaano ka kalakas, gaano karami sa kanila ang sa tingin mo ay kaya mong labanan. 2, 3, kung gusto ko, matatalo ka ng husto sa sandaling makuha ko silang sama-samang sumugod sa iyo. Bukod pa rito, may mga mutants din akong kasama dito. Ang iyong kahangahangang martial art ay wala sa akin. Kung ako sa iyo, ibibigay ko ang babae para masiyahan ako. Masama ang mangyayari kapag nagalit ako.
Kumapit si Emil. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad na may bahagyang mapusyaw na berdeng balat ang lumabas. Ang lalaki ay nakasuot ng isang malaking puting Amerikana at isang pares ng salaming may itim na frame. Tiningnan niya si Harvey nang may magiliw na ngiti. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Harvey ang isang nakakatakot na bagay tungkol sa lalaking ito. Isang mutant. Agad na naunawaan ni Harvey. Ang lalaki ay hindi isang dalubhasang martial artist, ngunit ang rurok ng genetic science ng Amerika, ang isang mutant. Ito ay isang nilalang na katumbas ng mga Knights Templar ng Hilagang Europa, ang pangkukulam ng South Sea, at ang martial arts ng Country Age. Tumawa si Zyla matapos marinig ang mga salita ni Emil. Sumuko ka na, Harvey. Hindi mo maipagtatanggol si Miley. Wala siyang kinalaman sa iyo, gaano man natin tingnan ito. Ito ay negosyo ng sekta. Kung patuloy kang makikialam, huwag mong sisihin kung talagang mamamatay ka dahil dito. Nagsalita si Harvey, kaya pagkatapos magsimulang makipagtulungan ang small sect sa Evermore. Akala nyo ay napakahanga nyo, ano? May tanong ako, si Emil ay malinaw na galing sa Amerika. Ang kanyang ama ay hindi talaga si Rao ng 12 sanga ng lupa, tama ba? Alam mo si Rao. Kumunot ang noo ni Emil, pagkatapos ay tumingin ng masinsinan kay Harvey. Mukhang hindi ka rin pangkaraniwang tao, bata, ngunit sayang, nakalimutan mong may isang bagay. Ngumiti si Harvey. At ano iyon? Ang mga taong masyadong maraming alam ay mas mabilis na namamatay. Ginalaw ni Emil ang kanyang mga labi. Noong una, nais ko lamang na bugbugin ka. Dahil alam mo na galing ako sa Evermore at kung sino talaga si Rao. Wala na akong pagpipilian kundi patayin ka ngayon. Dahan-daang umusad ang mga Amerikano sa likod ni Emil. Nagtaka si Harvey. Akala mo ba na ang katotohanang galing ka sa Evermore ay isang lihim? Ginagamit ng iyong nasasakupan ang pangalang iyon para takutin ang mga tao. Baka dapat mong patayin ang taong iyon muna bago mo ako turuan, di ba? Bakit ka nandito at nagtuturo sa akin kung paano gawin ang mga bagay? Humajikik ng malamig si Emil, pagkatapos ay itinutok ang daliri kay Harvey. Bilasan niyo, maliban sa babae na gusto ko, patayin ang lahat dito at ilibing sila sa desyerto. Nagpakita si Zyla ng mapaglarong ekspresyon. Nakahanap siya ng upuan habang pinapanood ang palabas na nakaluhod ang mga paa, naghihintay na makitang paano makakalampas si Harvey sa sitwasyon. Nagsalita si Harvey, napabuntong hininga siya, at tinignan niya si Emil na may ngiti, hindi pinapansin ng mga paparating na Amerikano. May nagsabi na ba sa iyo na malapit ka nang mamatay? Sabi niya. Sumabog ang galit ng mga Amerikano, at ilan sa kanila ang naglabas ng kanilang mga baril na walang safety lock. Paano ka naglakas loob na murahin si Young Master Emil, ikaw na salot? Sigaw nila, tinutok ang kanilang mga baril kay Harvey. Alam kong natatakot kang mamatay, Harvey, sabi ni Zyla ng malamig. Ngunit wala nang dahilan para sabihin iyon. Sinasabi mong malapit nang mamatay si Young Master Emil. Kahit mamatay ka ng 100 beses, hindi pa rin mangyayari iyon kay Young Master Emil. Ngumiti si Harvey, hindi mo masabi iyon ng tiyak, at hindi ko rin. Kalmado niyang itinaas ang tasa. Bam! Nakatayo si Emil na tila aalis na sa silid. Ngunit lumingon siya kay Harvey na may hindi makapaniwalang ekspresyon. May kasanayan ka sa medisina. Inihilig ni Harvey ang kanyang ulo. Wala, pero ang puting buhok mo ay nagsasabi sa akin na paminsan-minsan ay nanginginig ang iyong hinlalaki. Medyo mainit dito sa silid, ngunit kailangan mo pa ring magsuot ng 3 patong ng damit. Mas mahalaga, isang asul na pill ay higit na sapat para sa sinumang ordinaryong tao. Gayunpaman, kailangan mo ng 12 para makakita ng epekto. Hindi ito dahil mahina ang iyong kidneys. May malamig na hangin sa loob mo, humahadlang sa iyong daloy ng dugo. Kung wala ang mga asul na pill, wala kang lakas upang manatiling nakatayo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5945. Lahat ay kusang tumingin kay Emil.
Hindi niya magawa iyon gamit ang isang asul na tableta. Hindi na siya umiinom ng gamot. Nilalaro niya ang kanyang buhay. Nagpakita si Zyla ng kakaibang tingin, at sinubukan niyang kontrolin ang sarili, ngunit hindi niya mapigilan ang pagngiti. Kung ganoon, dapat na lang niyang putulin na ito sa puntong ito. Tiningnan ng masama ni Emil si Harvey, nalilito, hindi pinapansin ang mga titig ng iba. Ang mga hula ni Harvey ay tama. Huminga siya ng malalim bago sa wakas nagsalita. Paano mo nalaman? Si Harvey ay isang langgam lamang na madali niyang madudurog, ngunit ngayon, ang kanyang halaga ay napakahalaga. Sabi ni Harvey na wala siyang kasanayan sa medisina. Ngunit ang pagtingin sa sakit ni Emil ay sapat na upang patunayan ang kanyang lakas. Makikita ko ito gamit ang aking sariling mga mata. Nangyari lamang ito dahil nagwala ka, at gusto mong dagdagan ang iyong lakas sa pamamagitan ng paglaktaw ng mga hakbang. Ang martial art na iyong sinanay ay dapat na angkop para sa mga taong may mas malamig na temperatura. Iyon ang dahilan kung bakit matagal ka nang nagdurusa sa sipon. Hindi ko alam kung sinong henyo ang nagsabi sa iyo na harapin ang problema sa pamamagitan ng paggamit ng mga casks. Ngunit ipinagpapaliban mo lamang ang hindi maiiwasan. Kung tama ako, ang sipon ay aabot sa iyong puso sa loob ng ilang linggo. Kapag nangyari iyon, kakaiba kung hindi ka mamamatay. Nagbago ang ekspresyon ni Emil, pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay, hudyat sa mga Amerikano na huwag lumapit. May paraan ka ba para gamutin iyon? Tanong niya na nakatingin kay Harvey. Ang mapaglarong tingin sa kanyang mukha ay wala na. Meron, matitiyak kung babalik ka sa normal. Ngunit bakit ko naman gagawin iyon? Sabi ni Harvey. Ikaw. Marahil dahil sa kanyang takot o sa katotohanang madaling natukoy ni Harvey ang sakit ni Emil, nagsimulang makaramdam ng pag-asa si Emil. Ang kaguluhan at pakikibaka ay makikita sa kanyang mga mata. Sinabi sa kanya ng kanyang isip na hindi siya tutulungan ni Harvey dahil sa kanilang pagkakaiba ng interes. Gayunpaman, alam din niya na hindi siya mabubuhay ng matagal maliban kung tutulungan siya ni Harvey. Agad na naunawaan ni Zyla, at tumingin kay Emil. Batay sa ekspresyon ni Emil, nakita niya na nagsasabi ng totoo si Harvey. Kung tatayo si Emil kasama si Harvey para mabuhay, ang lahat ng pinlano ng Smolt sect sa loob ng maraming taon ay masasayang. Narinig ni Harvey ito mula sa kanyang mga pinagkukunan, Young Master Emil. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya ang lahat ng iyon. Mabilis niyang sabi. Sinusubukan kanyang lokohin. Huwag kang magtiwala sa kanya. Alam ko na ang sitwasyon mo. Kung hihingi ako kay Young Master Amos ng honey pill, ang gamot na kasama ng Smolt sect sa loob ng 100 taon, ang iyong sakit ay tiyak na gagaling. Matapos marinig ang mga salitang iyon, nag-alinlangan si Emil. Tumawa si Harvey. Sa palagay mo ba ang isang tableta na may daan-daang gamot na halo-halo ay magagawang gamutin ang lahat sa mundong ito? Bukod pa rito, hindi siya may sakit. Nagalit lang siya. Sapat na, sabi ni Emil kay Zyla, at nagbago ang ekspresyon niya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Harvey. Nagkamali ako, Sir York. Patawarin mo ako. Hanggat handa kang tulungan ako. Maaari kang humingi ng anumang gusto mo. Ginagarantiya kung walang sinuman ang lalapit sa iyo dahil sa nangyari ngayon. Puno ng pag-asa si Emil habang banayad niyang sinasabihan si Harvey. Ngumiti si Harvey, at sumipsip ng kanyang tsaa. Gusto mo akong patayin at ilibing sa disyerto. At ngayon, gusto mo akong iligtas. Nagbibiro ka ba sa akin, Emil? Ano ba ang problema sa iyong saloobin? Ganito ka ba humihingi ng tulong? Nagbago ang ekspresyon ni Emil, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Ano ang gusto mong gawin ko? Itinuro ni Harvey si Zyla. Hindi ko siya gusto. Patayin mo siya. Isang buhay para sa isang buhay. Paano ka naglakas loob? Sigaw ni Zyla. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Gusto mo akong patayin? Sa tingin mo ba paniniwalaan ka ni Young Master Emil dahil lang sinabi mo? Ang taong ito ay isang sakam na hayop, Young Master Emil. Alam mo ito. Hindi ka niya may iligtas. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang salungatin mo ako. Gusto niyang makita ang alitan sa pagitan ng dalawang panig.
Huwag kang magtiwala sa kanya. Mukhang nag-alinlangan si Emil, anuman ang pangyayari, ayaw niyang kumilos. Huminga siya ng malalim bago tumingin ng masama kay Harvey. Ipakita mo man lang ang patunay ng iyong halaga kung gusto mong makinig ako. Gusto mo ng patunay? Tumawa si Harvey. Bakit hindi mo pindutin ang pangatlong tadyang sa ilalim ng kaliwang bahagi ng iyong dibdib? Tingnan mo kung nakakaramdam ka ng matinding sakit doon. Ipaalam mo sa akin kung bigla kang nahihilo matapos gawin iyon. Kusang ginawa ni Emil ang sinabi ni Harvey, at nakaranas ng matinding sakit, at agad siyang sumigaw sa sakit. Bumagsak siya sa lupa, ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto, at ang kanyang mukha ay walang ibang ipinapakita kundi ang matinding sakit. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na impyerno. Young Master Emil, ano ang nangyari sa iyo? Dali-daling lumapit ang lalaki na nakasuot ng malaking puting Amerikana gamit ang kanyang stethoscope upang suriin ang kalagayan ni Emil. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Zyla. Ano bang nangyari? Tama ba si Harvey na malapit nang mamatay si Emil? Kung talagang namatay siya dito, magiging sako na iyon. Ibinaba ng lalaki na nakasuot ng puting Amerikana ang kanyang stethoscope, at mabilis na nag-iniksyon ng isang bagay sa ugat ni Emil sa pamamagitan ng isang hiringgilya. Gayunpaman, walang nangyari. Nanginginig pa rin si Emil sa sakit, at malamig na pawis ang bumabalot sa kanyang buong katawan. Mukhang mamamatay siya anumang sandali. Mabilis na hinugot ng lalaki ang isang taser upang buhayin muli si Emil. Gayunpaman, walang epekto pa rin. Walang silbi. Huwag kang mag-aksaya ng enerhiya, sabi ni Harvey. Kusang tumingin si Zyla kay Harvey. Ano ang ginawa mo? Lahat ay napabuga ng hangin, at alam nilang lahat na hindi man lang nilapitan ni Harvey si Emil, at lalong hindi niya ito hinawakan. Sa kabila nito, bumagsak pa rin si Emil sa lupa. Nakakabaliw ito. Kung nagawa ni Harvey na pumatay ng isang tao sa ganitong paraan, sino ang makakalaban sa kanya? Mga alamat lamang ng mga island nations at ng South Sea ang may mga taktika sa pagpatay na katulad nito. Ang mga tao ng Country H ay patas at matapat. Ang mga usapan tungkol sa mga taong pinatay sa ganitong paraan ay hindi pa nababanggit. Wala akong ginawa. Nagkibit balikat si Harvey. Ang lamig sa kanyang katawan ay sumalakay lamang sa kanyang puso. Ang gamot ay hindi makakatulong sa kanya. Ikaw, noong panahong iyon, may naisip si Zyla. Nang sabihin ni Harvey kay Emil na pindutin ang kanyang tadyang, dapat ay may trick na kasangkot. Niloko ni Harvey si Emil para mapaparalisa ang sarili. Bakit pipiliin ni Harvey na iligtas si Emil kung ang dalawa ay nasa magkasalungat na panig? At sa kabila nito, pinili ni Emil na magtiwala kay Harvey. Anong isang biro? Gusto ni Zyla na sapakin si Harvey hanggang sa mamatay. Ngunit kung si Harvey talaga ang nagparamdam kay Emil ng ganito sa simula pa lang, siya lang din marahil ang makakapagligtas sa kanya. Hindi naman masyadong maraming tao ang makakayanan ang mga kahihinatnan ng pagkamatay ni Emil. Kahit si Zyla ay magbabayad ng malaking halaga para dito. Nagpakita ng kakilakilabot na ekspresyon ang lalaki na nakasuot ng puting Amerikana, at gumamit siya ng maraming gamot pang-unang lunas, kabilang ang adrenaline na magagamit niya lamang sa mga emergency. Gayunpaman, hindi gumaling si Emil, at binilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang puso, yumuko sa matinding sakit. Malinaw na nasa bingit na siya ng kamatayan. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo para tumitig kay Harvey. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo, bata, ngunit binibigyan kita ng 1 minuto. Maaari tayong mag-usap hanggat ililigtas mo si Young Master Emil. Kung hindi, ililibing kita kasama mismo sa kanya. Walang silbi. Sa sandaling ginamit niya ang libu-libong babae para sa kanyang sariling kaligtasan, ang kanyang kapalaran ay naitatak na. Bilang isang doktor mismo, dapat mong malaman kung paano gagana ang pagpapaliban sa hindi maiiwasan, sabi ni Harvey. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Pagkatapos, may naisip siya. Sa puntong ito, tuluyan nang nawalan ng kontrol si Zyla. Walang gustong makinig sa iyo ngayon, Harvey. Kung wala kang gagawin, pupunitan kita ng buhay. Sisiguraduhin kung mamamatay ka kasama si Young Master Emil. Walang saysay, Miss Zyla.
Bigla, isang pamilyar na tinig ang umalangaw-ngaw mula sa pasukan. Hindi kailanman gagawin ni Harvey ang sasabihin mo. Maliban na lang kung babagsak mo siya. Basagin ang kanyang mga buto at itapon siya sa harap ni Young Master Emil. Wala siyang magagawa kundi iligtas siya pagkatapos noon. Sumulyap si Harvey, at nakakita ng isang taong nagpapadala sa kanya ng isang naghihiganti na titig. Si Welt iyon. Pagkatapos ng nangyari kay Stinger, ang dalawang panig ay itinalaga na upang lumaban sa isa't isa. Sa mismong sandaling ito, plano ni Welt na mapahiya si Harvey habang ginagamit din sina Zyla at Emil para patayin siya. Si Zyla at ang iba ay nanigas, at sa wakas ay naunawaan. Ang pakikipag-usap kay Harvey ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Mas madali ang pagsira sa kanya. Ang kanyang buhay ay nasa kanilang mga kamay. Wala siyang magagawa kundi sumunod. Anak ng tinapa, tumawa ng malamig ang lalaki, at natural niyang alam kung sino si Welt. Tumayo siya, sa sandaling ginawa niya iyon, ang kanyang mga kalamnan ay nagsimulang umumbok at ang kanyang puting Amerikana ay agad na sumabog. Ang kanyang mahusay na kalamnan ay agad na naging berde. Ang kanyang mga mata ay mga mata na puno ng dugo, at mukhang nawala na ang kanyang katinuan. Sumugod siya patungo kay Harvey, at ang simpleng galaw ay sapat na upang maalog ang buong lupa. Ito ay isang giant, isang uri ng mutant mula sa Amerika. Pinagmasdan siya ni Harvey ng may pagkamausisa, at ang pagbabago ng mga kalamnan ng isang tao sa pamamagitan ng genetic science ay kahawig ng banal na kapangyarihan. Ang genetic science ay medyo mas malakas kaysa sa una niyang naisip. Gayunpaman, wala siyang intensyon na kumilos, at ang ginawa niya lamang ay nagpakita ng kaunting interes. Nagbago ang ekspresyon ni Romana, at iwinagayway niya ang kanyang kamay. Siya at isang dosenang mga sundalong sakripisyo sa likuran niya ay sabay-sabay na nagtaas ng kanilang mga baril bago hinila ang gatilyo. Bang, bang, bang! Narinig ang malakas na putok ng baril, at itinaas ng giant ang kanyang braso, at nang tumama ang mga bala, nakita ang mga puting marka sa kanyang braso bago nawala. Mukhang ganap siyang hindi matatalo. Nagbago ang ekspresyon ni Romana, at itinapon niya ang kanyang baril at hinugot ang isang punyal. Mabilis siyang sumugod sa giant, at iniswing ang punyal sa kanyang mukha. Bam! Nagpakita ng matinding paghamak ang lalaki bago pinadaloy si Romana gamit ang kanyang malaking palad. Nahulog ang punyal mula sa kanyang kamay, at namula ang kanyang mukha, at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi man lang niya nagawang protektahan ang sarili laban sa isang solong suntok. Nanigas si Zyla at ang iba. Alam nilang kahanga-hanga ang lalaking sumusunod kay Emil, ngunit hindi nila inaasahan na ganoon kalakas siya. Hindi matatalo si Romana, ngunit siya pa rin ay isang bihasang martial artist. Ang katotohanang hindi man lang siya nakasalo ng isang suntok ay nakakagulat. Samantala, malakas na naghiyawan ang mga alagad. Ang mga magagandang babae ay mayabang ding tumitingin kay Harvey. Magkunwari ka pa, tingnan mo ang mangyayari. Wala kang halaga sa isang eksperto tulad ni Young Master Emil. Wala kang magagawa kundi iligtas siya kapag nabali ang iyong mga buto. Matapos sampalan si Romana, ngumisi ang lalaki at naglakad patungo kay Harvey. Inilahad niya ang kanyang kamay, sinusubukang sakalin si Harvey na parang manok. Ngunit bago pa niya magawa iyon, kalmadong itinaas ni Harvey ang kanyang ulo at tumitig sa kanya habang sumisipsip ng tsaa. Biglang nakaramdam ng malamig na kilabot ang lalaki sa kanyang gulugod. Ang simpleng kilos ni Harvey ay sapat na upang madurog siya sa isang iglap. Isang sulyap lamang ang sapat para sa lalaki na matisod pabalik. Nagawa niyang lumikha ng malaking distansya mula kay Harvey. Lahat ay makikita na ang tila hindi matitinag na nilalang ay takot na takot, at para bang nakatagpo siya ng kanyang mortal na kaaway. Si Zyla at ang iba ay naguluhan, at hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Karaniwan, ang lalaking ito ay hindi natatakot sa anuman. Matapos ang lahat, ang mga giant ay ginawa batay sa mga Northern European berserkers. Sila ay mga walang isip na makina ng pagpatay na walang kahulugan ng takot. At gayon paman, ang lalaking ito ay tila natatakot. Ano ang nangyayari?
Wala namang ginawa si Harvey, di ba? Isang sulyap lamang. Ano ang dapat katakutin dito? Anong biro? Isang hindi kapani-paniwalang kaisipan ang pumasok sa isipan ni Zyla. Alam niyang may kakayahan si Harvey. Ngunit kahit gaano pa siya kalakas, ang lakas ng isang tao ay tanging matutukoy lamang pagkatapos makipaglaban. Tumingin lamang si Harvey sa giant, at ang giant ay natisod pabalik. Hindi ito makatwiran. Anak ng tinapa, nakuha ng lalaki ang kanyang katinuan, at nagngangalit na tumitig kay Harvey. Kanina, naramdaman niyang ang figure ni Harvey ay lumalawak ng walang hanggan, at ang isang sulyap ay sapat na upang durugan siya. Ngunit matapos magbalik sa katotohanan, naramdaman niyang ito ay isang ilusyon lamang. Ang kaisipang iyon ay nagpasiklab ng galit sa kanya. Hamampas siya sa kanyang dibdib tulad ng isang gorilla, pagkatapos ay inikat ang kanyang mga kamay. Isang daloy ng itim na likido ang lumabas mula sa kanyang bibig. Kalmadong umilag si Harvey, na madaling naiiwasan ang atake. Isang butas ang makikita sa pader sa likuran niya. Malinaw na nakalalasan ang likido, at makakasama ito sa sinumang makipag-ugnayan dito. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lalaki, at hindi niya akalaing ang isa sa kanyang mga killer moves ay magkakamali. Kumunat ang noo ni Harvey, at inilapag ang kanyang tasa ng tsaa. Napaka-boring mo, at nakakasuka rin, sinabi ni Harvey. Bumangga si Harvey sa mesa bago ito inilipat pa sulong. Isang tinidor ang agad na lumipad. Naramdaman ng lalaki ang kanyang gulugod na nanginginig sa sandaling nakita niya ang galaw. Isang simpleng galaw lamang, ngunit puno ng pagnanais na pumatay. Kusang inatras ng lalaki ang kanyang mga kamay sa harap niya, na desperado na nagtatangkang protektahan ang sarili sa pinakamahalagang sandali. Tumusok ang tinidor sa mga braso ng lalaki, pinagsama ang mga ito. Napa-atres pabalik ang lalaki, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Naging mabagal siya sa sandaling lumabas siya mula sa silid. Ang puwersa ng impact ay nagdala ng tinidor direkta sa kanyang lalamunan. Bigla siyang naluha, at hindi siya patay, ngunit alam niyang mabubulok siya kung kumilos siya ng walang ingat. Sa puntong iyon, mamamatay siya anuman ang kinalabasan. Kabanata 5950. Hindi lang basta-basta tinusok ng isang tinidor ang mga depensang ipinagmamalaki niya, naiwan din siya sa isang sitwasyon ng buhay o kamatayan. Agad na namutla ang kanyang mukha. Bumagsak siya sa isang sulok, hinihingal para makahinga. Kahit gaano pa siya kapuot, wala siyang ibang pagpipilian kundi manatiling tahimik. Lahat ay nagulat nang makita ito. Isang tinidor lang ang ginamit niya. Sapat na iyon para patumbahin ang isang mutant. Ang lalaking iyon ay ganap na hindi matatalo. Iyon ay isang kabaliwan. Nanginginig ang buong katawan ni Welt sa takot sa sandaling nakita niya ito. Alam niyang nakakatakot si Harvey, ngunit hindi sa ganitong lawak. Batay sa nangyari, magiging madali lamang para kay Harvey na patayin siya. Agad siyang umatras sa likod ng karamihan nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Marahil ay hindi siya pinansin ni Harvey noong una. Ngunit kung nagpasya si Harvey na patayin siya sa isang kapritsyo, wala siyang pagkakataong mabuhay. Paano ka naglakas loob na mapaparalisa ang aming mahalagang bisita? Wala kang batas. Mabilis na kumalma si Zyla matapos ang kanyang unang pagkabigla. Matapos makita ang lahat, masasabi niya kung paano gumagana ang mga bagay kay Harvey. Kung nais ni Amos na umakyat sa kapangyarihan, malamang na si Harvey ang magiging pinakamalaking hadlang sa kanya. Batay sa katotohanang sina Emil at ang iba ay nasa isang kaawa-awang kalagayan. Magkakaproblema siya kung hindi niya bibigyan sila ng paliwanag tungkol dito. Para sa kanyang kapakanan, pati na rin para kay Amos, at sa small sect. Kailangan mamatay si Harvey. Mula noong sinaunang panahon, ang mga naglakas loob na lumaban sa small sect ay palaging nagtatapos ng kakilakilabot. Ngayon, lalaban tayo para sa small sect. Lahat ng mga alagad ng small sect ay tumalon mula sa kanilang mga upuan, at kahit na malakas si Harvey, hindi nila paniniwalaan na kaya niyang labanan silang lahat. Ang mga baril na nakatanggal ang safety lock ay nakatutok sa direksyon ni Harvey.
Malinaw na handa silang barilin siya kung may anumang masamang mangyari. Kalmadong nagtimpla si Harvey ng isa pang tasa ng tsaa. Narinig kong lahat ng martial arts ay nagmula sa iba't ibang sekta. Bilang mga tao ng small sect, kalimutan ang paggamit ng martial arts upang makamit ang tagumpay, sinusubukan nyo pa ring gamitin ang mga baril. Tatawagan ko ba kayong mga walang silbi? O nagbago na ba ang panahon? Ang small sect ay hindi isang banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts, ngunit halos pareho rin. Dapat ninyong maunawaan na ang mga baril lamang ay hindi makakakagat sa anumang dalubhasang martial artist. Tumawa ng malamig si Zyla. Sa tingin mo ba kasing tanga kami katulad sa iyo? Ang aming mga baril ang pinakabago na mula sa Amerika. Hindi lang basta-basta ang anumang dalubhasang martial artist, kahit na ang 4 na pulgadang pader na bakal ay matutusok ng mga ito. Kung sa tingin mo ay kahanga-hanga ka, subukan mo na kami. Tingnan natin kung mas mahusay ang iyong mga kasanayan kaysa sa aming mga baril. Iwinagayway ni Zyla ang kanyang kamay. Go! Patayin niyo siya. Ako ang mananagot sa anumang mangyayari sa susunod. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, Harvey. Nagbago na nga ang panahon. Nakikita ang mga aksyon ni Zyla, handa nang hilahin ng mga alagad ang gatilyo.